Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, puporma na si House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Day. Anak kita, ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Ito ang payo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang programa sa SMNI, iginiit ng dating Pangulo na hindi na dapat tumakbo sa pagkapresidente si Inday Sara sa 2028. Sapat na raw na naging pangalawang Pangulo ang kanyang anak. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Sinabi ito ng dating Pangulo sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds at sa umano'y impeachment kay VP Sara. Para sa nakatatandang Duterte, politika ang dahilan ng lahat. Halata raw na pumuporma na sa 2028 presidential elections ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Martin Romualdez. Nagpo-posturing ito, they want continuity. From the Marcos to the Romualdez as President, ito nga si Speaker. Posturing. Banat pa ni Duterte? Romualdez, tatakbo ka na Presidente? Hindi ka mananalo sa Leyte. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. Wala pang pahayag si Romualdez sa mga bagong patutsada ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, wala pang desisyon ng House Speaker sa pagtakbong Pangulo. Lagi raw nirerespeto ni Romualdez si VP Sara at wala sa kanyang karakter ang manira. Fake news din daw ang lumulutang na isyong patatalsikin nila si VP Sara. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pinabulaanan din niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Nangiintriga lang daw ang nagpapakalat ng issue. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Hindi yan natakel. Walang pinag-usapan. Baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. So, kahapon sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na napag-uusapan sa Kamara ang impeachment kay VP Sara. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa contingent fund papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Wala pang pahayag si VP Sara sa mga sinabi ng kanyang ama at sa umano'y planong impeachment laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.